kasi there was an incident na nangyari kagabi. Nanginginig ako guys, like I'm in a very scary position. Guys, I don't feel safe na talaga. Nung pag-chat ni Marvin madaling araw. One call away. Linis kami. Linis na lahat. Wala akong idea. 4, 3, 2, 1. Hey guys, good morning. So for today's video guys, dito na tayo ngayon sa Manila. Pero dito ako nagstay sa hotel muna. Dito muna ako natulog kasi hindi ko kayang matulog pa doon sa aking unit. Kasi there was an incident na nangyari kagabi. Or nung isang gabi. Hindi ko pa sure kung ano ba yung nangyayari. Ano kasi nung mga 9 PM kasi, parang someone was trying to open the door ng unit ko. Diba kasi ako kasi naka-smart lock yung unit ko. Yung parang may code lang, tapos pag na-code bubuksan, di ba? So, mga 9 PM, naririnig ko, kahit pag nasa loob kasi ako ng condo, maririnig ko if merong nagtatry na mag-open ng door ko, di ba? So, may nagtatry ng tuk, tapos parang error, tapos nagsasalita kasi yung smart lock, di ba? Parang unauthorized access, ganyan, parang incorrect password, incorrect pin code. So, nagsasalita siya. Tapos sabi ko, hindi ko muna pinansin kasi sabi ko, okay, baka may tao lang na akala niya unit niya na mali siya nagkamali lang siya ng unit, tapos nawala na yun. Tapos mga around 10 PM, naulit na naman. So may nagtatry na naman na magsasalita kasi, di ba, na parang incorrect password, ganun. Tapos inulit niya ng pangalawang beses, so 2 times siya nag-try. So sumigaw na ako sa loob, sabi ko, wrong unit po, di ba, para marinig niya na mali yung unit na tinatry niyang pasukan. So sabi ko, wrong unit po, ganun. Dinawala muna. Tapos after nun, nawala na, parang akala ko okay, meron lang talagang nagkakamali ng unit. Tapos kasi sakto, during that time, may mga trabaho ko na gagawin, magre-review ako ng maraming vlogs. So hindi muna ako natutulog. Medyo late din kasi ako matulog. Tapos around mga 2 AM, eto na, may nagtatry na naman na mag-enter ng code. So doon ako kinabahan kasi imagine 2 AM. 2 AM, tahimik na yung paligid, tapos ako nag-video lang. Noong unang hindi ko siya nararamdaman kasi naka-laptop ako. Buti nga wala akong ganun, wala akong earphone. Naka-laptop lang ako. Siyempre nakikinig ako dun sa vlog ko na nire-review ko, hindi ko masyadong napapansin yung paligid. Tapos biglang, ayun nga, may nagsasalita yung smart lock na parang unauthorized access detected, ganun. Tapos sabi ko, shit. Nung mga 2 AM na yun, ayoko na magsalita kasi syempre, di ko alam kung anong gagawin ko. Like, first time ko naman maka-experience ng, imagine, 2 AM, mag-isa pa ako sa condo. Tapos biglang may nagtatry na mag-open ng door. Sabi ko, ano ba yun? So, ang ginawa ko, di ba yung condo ko merong butas, may parang peephole. So, sumilip ako sa condo, sa butas. Sabi, sino ba yun? Wala naman ako nakikita, di ba? Wala namang tao. Sabi ko, ano ba? Tapos, parang mga 5 or 10 times, sobrang dami. 10 times niyang tinatry. So, sobrang kabado na ako. Sabi ko, ano ba itong nangyayari? Bakit parang may nagtatry na pumasok? Una ko na ginawa is, chinat ko yung owner. Meron kasi kaming group chat, yung owner, yung agent. Sabi ko na, hello po, may number po ba kayo ng security? Ganun. Kasi someone is trying to open the door multiple times. I already shouted, wrong unit po, ganun. But it still keeps on trying to open the door mula pa kaninang gabi. Tapos bumalik ulit ngayong madaling araw. Siyempre, naiintindihan ko naman, like madaling araw, tulog sila, no? So, ang ginawa ko, tinry ko na mag-call sa group chat. Siguro nung nag-call ako, baka may isang nagising, nag-reply yung isa na nasa group chat namin. Sabi niya, sige, i-check niya siya kasi yung may access ng smart lock. Makikita niya doon yung mga access, kung sino yung mga pumapasok, kung may mga ibang tao na nag-try pumasok. Tapos sabi niya, siguro medyo baka kakagising lang na alimpungatan din. Sabi niya, sir, pwede kayo bumaba mamaya, diretso po kayo sa admin, tapos magreklamo kayo, ganyan. Tawagin yung security. Sabi ko, hindi po ako makakababa. Sabi ko, hindi po ako makakababa kasi nga, natatakot ako. Although nag-i-stop naman minsan, natatakot ako na lumabas ng unit ko. Kasi what if nasa hallway pala sila? Alam mo yung what if marami pala sila? What if meron silang mga dalang mga kung ano-ano or mga kutsilyo? So natatakot ako. Sabi ko, hindi ko po kayang lumabas. Sabi ko na, gusto ko sana tumawag ako ng security, pero wala talaga. Sabi niya, sige maghahanap siya ng number ng security. Ang mali rin sa part ko is dito pa, sa mga gustong mag-live in the condo or always ask for the security number, yung number ng security. Wala talaga, hindi ko siya naisip na mag-ask ng number. So, ang ginawa ko, nag-call ako ng 911. So, I tried to call 911. Wala talagang sumasagot. Ito pa yung
isa sa mga na-realize ko or na-experience ko no na what if like nasa isang delikadong situation ka talaga dito sa Pilipinas, like super delikado, nag-try ako mag-call ng 911, wala talaga sumasagot. Like I tried 5 times. Di ba parang i-try mo, tapos mag-aantay ka ng ilang minutes, tapos biglang mapuputol kasi walang sumasagot, tapos ito-try ko na naman. Like 5 times ako nag-try, wala talagang sumasagot sa 911. So sabi ko, di ba kasi pag may mga napapanood natin sa US or mga pag mag-call ka ng 911, parang may meron agad magre-responde sa'yo, no? So wala talagang sumasagot. So sabi ko, tapos nag-try na ako mag-research sa Google kung ano yung phone number ng security ng unit ng condo namin. Tapos tinatry kong tawagan yung mga numbers na yun. Yung iba hindi makontak, yung iba walang sumasagot. Sabi ko, na-stress na talaga ako. Parang magto 2 hours na kasi na hihinto, tapos ito na naman, may magta-try na naman. Tapos ang ginawa ko, grabe. So sobrang takot ko, like kumuha na ako ng mga kutsilyo, nilagay ko na sa kama ko. Sabi ko, worst case scenario talagang, hindi na ako makatulog, di ba? Paano ka makakatulog kung you are on that situation na may naririnig ka na someone is opening the door, mag-isa ka, madaling araw, wala kang mahingan na tulog, hindi na talaga ako makatulog. So kinuha ko yung mga kutsilyo. Buti may double lock naman yung unit ko. So kahit naman mag-correct yung password sa labas, may isa pa akong lock, hindi niya mabubuksan yung lock niya unless i-open ko. No? So at least naka-double lock naman ako. Pero parang ngayon naisip ko, kailangan ko pa talaga ng isang lock. Parang for my peace of mind and security, sabi ko na kailangan ko pa ng extra lock. Alam mo, during that time, yung gabi na yun, sabi ko, ayoko na talaga. Ano na ako talaga, parang decided na ako na aalis na ako sa unit. Kasi imagine, madaling araw maka-experience ka ng may nagtatry na magpindot ng ng multiple times. Sabi ko, parang hindi na talaga ako, I don't feel safe na. Kaya dito muna ako natulog sa condo kasi hindi ko pa mawala sa isip ko yung nangyari nung isang gabi. Alam mo, yung parang yung trauma na-experience ko, hindi ko pa kayang so ito nga, nag-send pa nga yung chinek na nung parang agent yung smart lock. Ito ang dami ng mga unauthorized passcode. Ayan, nagtatry siya ng 090, tapos incorrect passcode from nagsimula siya ng anong time nito, ayan, ng 2:25 AM, unauthorized access attempts detected. 2:25 2:18. No, tapos warning. Minsan ka nag-alarm na siya. Tapos ito 3 AM, 2 AM, to 4, hanggang 4 AM, 4:27, 4:24, 4:24. Parang ang dami talaga na attempts na yung agent ko, ang hirap pa kasi taga malayo, nasa taga Bulacan siya. Tapos ang layo ko. Sabi ko, paano ba to? Sabi niya, sige, wait lang manghingi. Tapos nagbigay siya ng mga phone numbers na pwede kong tawagan. Lahat ng mga phone numbers na binigay, hindi ko makontak or walang sumasagot. Sabi ko, oh my gosh, parang hirap din pala na pag nasa isang situation ka sa Philippines, I mean, wala kang mahingan ng, I don't know, pero based on my experience, wala kang mahingan ng tulong. So, hindi ko na talaga kinaya. Nag-chat na ako sa group chat namin with my friends. No? Ako talaga, guys, alam to ng mga friends ko, hindi ako yung tipo na ma-chat. Hindi ako mahilig makipag-chat. Sa group chat, marami akong mga group chat na sinasali ako. Pero minsan taga-react lang ako doon, taga-heart lang, or taga-ha-ha-ha, ganun, react message. Hindi ako yung taong mahilig makipag-chat. That's just my personality. Like, kahit anong gawin ko, marami na akong mga naging group chat na with different friends. Hindi ko siya talaga personality. Kapag face-to-face interaction, nakikipag-usap ako. Pero yung chat, hindi ko siya, it's not my thing. So, hindi talaga ako mahilig makapag-chat. Hindi ako yung mag-uuna ng topic. Pero during that time, sobrang hindi ko na talaga kaya. Like, nanginginig na yung tuhod ko. Like, takot na ako. Every time na rin nakakarinig ako ng tet-tet. Alam mo yun, parang, Lord, ano ba itong nangyari sa akin? Minsan nagdadasal na lang ako, Lord, inaantay ko na lang na mag-umaga na. Pero nung hindi ko na kaya, chinat ko na talaga yung mga friends ko. Ito yung chat ko sa kanila. Ito yung chat ko. Nag-chat ako ng 3:51 in the morning. Yan, 3:51 AM. Ayan. Ang sabi ko, di ako makatulog mga besh. Someone is trying to open the door ng condo. Ang daming attempts nung pag-enter ng code pero laging fail. Buti meron naman ako double lock pero ang scary. Tinawagan ko na yun, wala naman ako sumagot.
Di ko rin makontak yung security numbers na nakita ko online. Nagulat din sila kasi hindi nga ako nag-chat sa group. Di ako mahilig alam mo yun, maglabas ng mga emosyon ko. Buti na lang talaga, may balak ako makipagkita sa isa kong content creator friend, si JN Banquisio, tsaka si Ivan D. Guzman. Meron kaming balak na magkita-kita din. Tapos, ang nangyari, buti na lang, nagising sila ng maaga. So, si JM, maaga siya nagising. So, nabasa niya yung message. So, ang nangyari, di nakita ko nag-react si JM doon. Tapos sabi niya, ang scared. Tapos piniem ko siya. Minessage ko siya privately. Sabi ko, JM, pwede ka bang makapag-drive ng maaga ngayon? Sabi ko, ito kasi yung situation, di ba, ganun, natatakot na kasi talaga ako. Parang pasabi lang sa guard nung condo namin na someone is trying to open my unit, ganun. Kasi hindi ako makalabas. Natatakot ako na lumabas ng unit ko. Kasi what if nandun sila sa labas, or what if may, like, sobrang paranoid na ako. Sobrang takot na ako. Sabi ko, buti na lang talaga, nagising sila. Sabi niya, sige, wait lang. Bibilisan ko. Imagine nung naawag ako kay JM. So, kasi galing pa siya sa Cavite. Sabi niya, ang takbo niya daw sa expressway mga 100 km per hour yung takbo niya sa expressway. Kasi nagulat din siya na, ano ba itong nangyayari? So, alam mo niyo, from Cavite, pumunta pa sila dito. Si Ivan taga Makati, pumunta pa sila sa unit ko. Tapos sabi ko, sobrang na-appreciate ko ba? Shout out kay JM Badquisha tsaka kay Ivan D. Guzman. Sobrang na-appreciate ko talaga sila na, kasi di ba imagine, ganun yung nangyari sa akin, madaling araw, wala pa sila masyadong tulog. Pero as in, alam mo yun, na-realize mo na may mga tao talaga na would care for you at talaga nagpunta sila doon. So, sobrang thank you. Sorry nakaabala ako sa inyo. Nahihiya talaga ako makaabala ng mga tao. Kapag may mga problema ako, I don't share it with other people. I always solve my problems alone. Even to my family, hindi ako nag-share ng problema. Alam nila yan. Hindi ako nag-share ng problema kahit kanino. Kasi nga, personality ko lang talaga na hindi ako mag-express ng emotions ko sa ibang tao. And most of the time, sinasarili ko lang lahat. But during that time, so iba na yung takot ko. Kaya nagulat din sila. Sabi ko nga nang nakausap ko sila, pumunta sila kasi the fact na nag-chat ako, alam nilang hindi ko na kaya. Kasi hanggat kaya ko pa, hindi ako manghihingi ng tulong. Ganun, which is mali, no? Mali yung personality ng ganun. Pero hanggat kaya ko pa, hindi ako nanghihingi ng tulong. Wala ako pinagsasabihan ng mga problema ko. Kasi alam kong kaya ko pa. Alam mo yan, alam ko na kaya ko. So every time may mga problema ko, wala talagang nakakaalam yan. Like, kasi alam ko kaya kong isolve it on my own, kaya ko. Pero during that time, sabi nga nila, nagulat sila kasi the fact na nag-chat ako, ibig sabihin, iba na talaga. Alam mo yun, malala na talaga or hindi ko na talaga kaya. Kaya nagulat din sila, nagmadali talaga sila. Kasi nga, hindi ko na kaya. Nag-chat na talaga ako kasi sobrang iba na yung level of trauma. Iba na yung level of takot na naramdaman ko. So, appreciate ko naman, nagpunta sila dun sa unit namin, na-report nila sa guard. But during that time, to be honest, I still felt disappointed dun sa security kasi dumating sila sa bahay ko mga 5 a.m. Tapos na-report na nila sa lobby, sa security. Tapos napuntahan ako ng security, 5:30. Imagine 30 minutes yung response. I mean, syempre during that time, overwhelmed yung emotions ko. Like, takot na takot ako. So, yung 30 minutes, ang tagal, di ba? Ang tagal para sa tao na takot ka sa situation. Nandun ka sa, may trauma ka na ba? Why is someone trying to open the door? Ang tagal ng 30 minutes, parang feeling ko, ang tagal ng response. Tapos sinachat ko yung sila Ivan, sabi nila na-report na namin ganun sa lobby. Hindi rin sila pinaakyat muna. Sabi daw kasi yung security yung pupunta. Tapos sabi ko pwede pa follow up kasi parang wala pa rin talagang security. So ayun, parang finalo up nila sa security. Tapos ayun, pupunta na. Tapos napuntahan na naman ako ng security din later on. Tapos ayun nga, ang sabi nila ng security, wala naman daw silang napansin, wala naman daw silang nakita anywhere. Baka lang daw nagkaroon ng technical issue yung aking smart lock or baka daw kulang sa battery yung aking smart lock. So, better daw if i-check ko muna. Sabi ko, sige, pero is it okay na makakuha ako ng copy ng CCTV? For my peace of mind lang, di ba? Kasi ang hirap naman nung, until now, hindi ko pa rin kayang matulog sa unit. Alam mo, yung trauma na naranasan ko, hindi ko pa rin siya kayang matulog sa unit na nag-book ako ng 2 nights stay dito sa hotel. Sabi ko, dito muna ako matutulog ng 2 nights kasi yung trauma na na-experience ko dun, kailangan ko muna ng assurance. Although, may possibility rin na baka nga may technical issue yung smart lock. Kasi, nag-chat GPT ako, di ba? Sabi ko na, ito yung mga nangyari. Meron din kasing pattern ng kanilang passcode, di ba? 09900. May pattern yung 600. So, kapag mga ganito doon na medyo may pattern na isang number lang, sabi
sabi ni ChatGPT, baka mayroon lang talagang dun sa parang screen or may sira lang sa screen na baka nag-automatic pindot yung 0. Syempre may voice kasi yung lock. So lagi kasi nagsasalita ng unauthorized access. Doon ako kinakabahan kapag nagsasalita kasi yung warning, parang unauthorized access detected. Doon ako kinakabahan. Imagine madaling araw. So hindi ko na naiisip na, nga no, so 0066, baka nga may glitch lang yung system. Tapos sinabi ko rin sa owner tsaka sa agent na pwede po bang pa-check kung baka low battery na. Kasi sabi nila minsan kapag low battery ganun yung nangyayari. Pero chinek ng owner 80% pa naman daw yung battery ng smart lock ko, so hindi pa naman daw siya. Pero I'm not sure pero I'm still waiting for the CCTV footage, no. Hindi muna ako matutulog dun sa condo hanggat hindi ko nakukuha yung CCTV footage. Gusto ko makita yung CCTV from the time period na ang daming nagtatry na mag-enter, di ba? So nanghihingi ako, hindi pa rin nabibigay sa akin yung CCTV footage. So kailangan ko munang magantay na makuha yung CCTV footage bago ako makapag-stay ulit doon. Medyo feeling ko rin lang siya, like glitch lang, but kailangan ko pang ma-confirm, no? Kasi may one time na nag-uusap-usap kami ng mga friends ko kasi pinapasok ko sila nung naging okay na, pinuntahan ako ng security guard, pinapasok ko na yung mga friends ko. Tapos nung nag-uusap-usap kami, may one time parang may nagsabi ng unauthorized access detected. Nagsalita na naman yung smart lock. Tapos may sense, syempre may kasama na ako mga kaibigan, tsaka umaga naman, binuksan ko na yung pinto, tapos check ko, wala namang tao. Sabi ko, okay, baka may high hopes ako. Sana nga may glitch lang yung lock, yung door, no. Pero inaantay ko pa rin yung CCTV footage. Hindi pa rin ako mapanatag ng loob hangga't hindi ko nakikita yung CCTV footage. And then, that's the time na magkakaroon ulit ako ng confidence na matulog doon. But for the next two nights, dito muna ako. Kasi after 2 nights, meron din naman akong trabaho abroad. So, hindi muna ako makakapag-stay naman dito. So, at least, hindi muna ako makakatulog doon. So, siguro pag nakuha ko na yung security footage, then makakatulog na ako. But that's it. And then, meron ako mga na video actually about the incident. Pero syempre, hindi ko masyadong na video yung pangyayari dahil takot na ako. At alam mo, wala na ako sa tamang utak. But, pakita ko sa inyo yung mga nangyari kahapon. Nanginginig ako, guys. Like, I'm in a very scary position. Kagabi, may nagtatry na mag-open ng condo ko, yung code. Tapos nag-error siya. So, may sound kasi na parang unauthorized code. Tapos akala ko parang may mga tao na nagkamali lang kagabi. Tapos ngayon madaling araw, ang daming beses talaga na may nagtatry na mag-open. Tapos sumigaw na ako, sabi ko na wrong unit, don't open the door, parang wrong unit, maling unit po kayo. Pero hindi talaga siya tumitigil. Tapos tinawagan ko yung nagpaparent dito para i-check. Sabi niya nga ang dami daw ng mga attempt na i-open yung door. Buti hindi niya na-open at buti meron ako naka-double lock ako. Try ko na tumawag sa 911 pero walang sumasagot. Nagtatry din ako na mag-search ng number ng security sa lobby. Hindi ko mahanap online. Yung mga lumalabas online pag tinatawagan ko, hindi gumagana. Sabi nung tenant, try ko daw na tumakbo papunta sa lobby. Buksan ko daw dito. Sabi ko, hindi ko kayang tumakbo kasi what if buksan ko yung pinto tas marami pala yan sila dyan, di ba? Marami pala silang nagtatry na mag-open ng door. Kinakabahan ako, hindi ako makatulog. Guys, I don't feel safe na talaga. Kung makaawa na ako dun sa parang contact ko na please gumawa naman kayo ng paraan kasi takot na talaga ako. Tinatry ko na sumilip sa peephole, yung parang hole sa pinto kung sino, pero wala akong nakikita. So, nagtatago siya. Pinatay ko na lang yung ilaw, pero alam niyo ba guys, nag-ready na ako ng mga armas dito sa may kama ko. Ayan na naman siya. Parang, God, I don't feel safe na talaga dito. Nandiyan pa rin siya. Tinatawagan ko na yung isang kong friend na pumunta dito. Buti gising siya. I don't
Hello po. Sa security po kayo? Since kagabi pa po, may nagtatry mag-open ng aking door and then many times po. Bali yung sa ano nyo yan, sir? Yung ano, Baka... Ano ba yun? Baka palubat na po yan sa CCTV. CCTV from 3 a.m. to 5 a.m. Sige po, sir. Baka palubat po yan, sir. Pag ganito, parang paano ba? Tumutulong-tulong sa sir. Sabi, Grabe. Buti One na lang call nasa away. Pilipinas kami. Buti na lang nasa Yes. Pilipinas. alam mo yung sinunod. Para ba siyang Guys. mambabarang dito, oh? Para siyang mambabarang. Nagulat ako meron Like, nakalagay na sobrang may ganito. gunting pa ako, may kutsilyo. As in, So ano yun? ganun Kanina kalala. nasa ilalim ka dito or nandito kang... Nandito lang ako. Like 2 a.m. Gising ka pa nun? Ganun na? Hindi kasi 9 p.m. pa lang nag-start na siya. Okay. Tapos sabi ko, okay baka may namali lang. Oo. Tapos pagka 10, nandyan na naman. Sabi ko, wrong unit. Gumanon pa ako, diba? Wrong unit. Pero may tao kang nafe-feel na... Parang ganun. Wala. Pero may Baka nga yung nakalobat kasi yung smart lock mo. Ganun ba yun? Tumutunog siya pag palubat daw. Oo. Kasi nag-check din ako yan sa mga TikTok reviews. Palubat daw, tutunog siya ng style. Pero yung iyo kasi, tunog na tunog all night. Like 100. Tapos, chinek ko pa si... Eh, di ba nag-send ka sa akin ng screenshot Oo, ng ano? tapos chinek ko yung may-ari. Sabi niya, oo nga, parang more than ilan ng attempts. Oo. Tinatry niya buksan. Sabi pa ng may-ari, wag mong bubuksan. Tama naman. Kasi natitempt Sabi na ko ako nga sa'yo, mabuksan. mag-toilet ka, baka mamaya biglang mabuksan. Tapos at Kaya least nga double, eh. andun ka sa loob. Ayan guys, pinuntahan tayo ni Besh. Tsaka si Jay, hindi pa ako naliligo. Hindi ka ba naliligo sa lagay na Hindi yan? pa ako naliligo. Wala ka Tingnan mo. namang naligo Kasi na. matutulog na dapat ako nakasando, tapos wala. So hindi ka nakaligo na nagkagabi, ganun? Wala, Talagang hanggang gising-gising kabay, ka na. oo. Okay lang yan. Sumaligo mo. Mag-impake ka na. Guys, grabe. Dumating din si JM. Grabe, mga one call. To the rescue talaga, guys. Alam mo, wala pa akong tulog, wala pa akong ligo. Oo. Nung pag-chat ni Marvin madaling araw. Nag-chat ako ng madaling araw sa kanila, guys, kasi parang, hindi ko na talaga kaya. Oo, nagulat kami na, ano to? Di ba hindi ako pala chat, biglang Oo, hindi to pala chat sa group chat. Kung sino yung hindi pala chat, nagulat Oo. kami kasi nag-chat siya ng madaling araw. Eh. Sabi ko, guys, ano? Hindi ako makatulog. Parang may May nagbubukas nabukas talaga ng pinto, ganun. Sakto. Susunduin ko sana si Ivan ng maagang maaga. Tapos saka pa lang namin siya dadaanan. Oo. Sabi ko, Jay, kaya mo na ba mag-drive? Madaling araw, Ang pinag-drive. bilis ko talaga. Sabi ko, oh my God, buti na lang talaga. Binilisan ko mag-drive. Thank you, grabe. Sure. Kahit- Kasi nakakatakot eh. Parang kung ako yung nasa position Yun mo, totoo. Bish, hindi ko Tapos mag-isa ako dito. Mag-isa ka lang. Nakakatakot talaga. Tapos in the Totoo. middle of the night. Totoo. Ganun. Kaya sabi ko, bilisan natin. Kaya, thank you. You're welcome. Maliligo Ang mahalaga na. safe ka na. Kaya nga eh. Oo. Pero, sige, sasakay lang tayo kay JM kasi wala tayong kotse. Grabe naman pala yung kotse ni JM, di ba? It's giving adventure. Di ba? Ayun si Ivan. Tara. Ay, finally we're here. Tinggalin ko na lang, baka sabihin na naman nila walang araw. Guys, puyat kasi ako. Puyat na. Hindi ako nakatulog. Walang nang tulog. So, nandito tayo ngayon sa podium, guys, kasi gagawin natin churros. Ayan, guys. San Gines. Di ba yung sikat sa Spain? Hindi ko na-vlog kanina pero kumain pa kami sa Single Origin. Yan. So tara, ito na pala nasa may ano lang. Di ba? Ito yung favorite ko na churros nung nasa Spain. Try natin. Husgahan natin kung masarap yung kanilang version. Yan guys. 6 churros, 390. Pero I think isama nyo itong dip kasi di ito nagpapasarap eh. Signature hot chocolate, 250. So, yan yung total niya. Ano pong iced matcha latte? Tapos, diba? Ay, hindi available si matcha. Ano lang po available? Yung matcha lang naman po yung hindi ako. Ah, okay. Kung sino pa yung gusto natin. Nagkape na kasi ako kanina eh. Ano yung wala? I need a different one. Ano yung wala? Let's go! And the churros! Basically, 6 pieces. Hindi ka na matandaan. Ano? Sige na. Siret ba? Sirit na. Nakalimutan ko na. Magbabayad ka ng 200. Ha? Okay lang kahit ano. Gracias. Gracias. Oh, yeah, gracias. Oo. Pinifigure out namin yung Spanish ng thank you. Hindi namin maisip. Gusto mo nakalimutan namin yung Spanish. Kaya na tayo. Let's go. Yay! So, ididip natin siya. Adidip. No? Pakita nyo kaya. Ay, pakita. Pakita natin para maano nila. Kasi parang feeling ko yung sauce. Ay,
Ivan, parang mas maano sa Spain. Di ba, Yun din napansin ko. Mas thick sa Spain, guys. hindi Dito na- medyo malab na. Tapos mas mapayat dito. Unang ganun ko palang may difference na. Mas mapayat siya. Teka. Wait, baka iba yung sa Spain. Guys, iba yung sa Spain. Oo, iba yung sa Spain, guys. I swear, hindi siya ganito. Thick talaga yun. Tapos yung lasa, Tsaka mas matigas din ang slide. chocolatey. Medyo no? matigas ng slide dun sa Oo. Spain. Which is authentic. Oo, talaga. Ito malab na. Pero, not bad. Pero kasi, honest review andun lang. yung expectation mo. Good pa rin naman. Good pa naman. So guys, biglaan lang naisipan nila magpa-foots pa. At least, di ba? At least, di ba? Ano yan, mga post-travel ganap? Oo, para makapagpahinga. Mitch and Dito Neil sa sa podium. First time ko itong gagawin sa aking buhay. may pedicure na. Good spot. Lavender or peppermint, 750. Oh! Ayan guys. Linis na lahat. Wala akong idea sa price range kasi first time ko, pero mura daw. Sige na, Ayan guys, sumakin namin sila ni... nakatulog yun. Hindi nakatulog. Hi guys! Hello! Alvin, Sensons. Ito yung mga may-ari ng bahay. Mga team mainland China versus team Vietnam. Dalawa. Ay, JJM, hindi niya rin alam? Hindi niya din alam. Guys, Sabi ko sa chat. may biglang Pokemon na lumabas. Rare Pokemon. Bakit hindi ako informed? Surprise daw. Dapat na. Ay, wala. O, di ba na-surprise sila? Kain. Kain. Hello po. Hindi, busog na Grabe ako yung Hazel King nasa bahay namin. Tapos kaya nga nagse-second thought ako kung lilipad ko yung Saturday ko na Australia. Pero lilipad din ko pa rin siya, kaya lang gusto ko siyang i-move na a few days later. Kasi Para makapahinga ka. So, alam niyo yun. Pero natutuwa ko ngayon kasi parang nagkaroon ako ng fresh air. Na-realize mo na. Diba? Thank you for being here. See, tapos pinapaalis mo. It's a privilege to Eh, serve ito, wag mo you. ikakanya mga sobra. Natutuwa ako talaga. Kasi parang wala naman din akong wala naman din akong barkada eh. Wala akong mga mommy vloggers na kasama. Ilulup mo na lang. Ganda ng one, pero sige. Mahal i-move. Yan. Okay, tapos dito ako sa ilalim nila mo. 5, 4, 3, 2, 1. Naku, mumuga pa siya. Sapa. One more. 4, 3, 2, 1. Okay. Alright. Ay, ganda! Happy birthday to you. Lesson na natutunan mo this year na hindi mo inasahan. Madali lang. Dali lang, sis. In English. Lalo pala pressure. Uy, dapat yung Korean, ha? Life lesson talaga. Ano ba ito pinanila ko paano eh? Sis, paubusin mo yung memory card. Grabe. Oo nga. Nahiya ako. Bakit ka mahihiya? Go. Kaya mo yan, sis. Kaya mo yan, nasabi mo Nahiya na talaga ako si brother nakatingin eh. Brother, don't look. Baka judge. Walang right or wrong answer. Kasi sa'yo yan. Lesson talaga, hindi realization. Pwede. Parehas lang yun. Go lang. Mag-delete ka muna. Sige, mag-delete ka muna. No, go sumagot. Go lang. May cellphone eh. Ay, mami, nahiya talaga ako. Nagpapanik na ako. Ano ba? Recently na lang yung China trip namin. Mga realization ko lang sa life. Ano ba yan? Okay na, may touch na. Lahat ng tao dun sa China trip. Sorry. Imagine mo, hindi ko sa China trip. Wala kami. Parang harapan mo talaga. No? Tapos sa lahat ng tao dito, laging kami tatlo yung kinukulit mo. Kaya ito kasi yung lesson. Lesson lang daw. Isang sabi ko, Hindi kami kasama. Hindi ko nasabi na may allergy ako sa cigarettes. Wala pa ako sinasabi. Si AJ lumapit na nasa harap ako ng bus, nasa likod sila. Inabutan niya ako, okay, hindi ako alam kung meron kang ganyan. Alam mo yun? Parang yung mga... Yung bus kasi, ang lakas ng amoy ng bus. Tamang hands. Sa tamang mga tao. nice. Tamang tao. Basta, I hindi ka lang agree. masama. True. Yeah. Yun In lang the naman. right time. The right time. Right Yeah. time. In front ng happy ko sa travel community. Yan sa'yo. Yay! Feeling ko nandun yung Yes, sweet yung naman. pinaghirapan ng Yung hindi ni brother, Kasi, may kagantay na eh. Context. Akala ko di ako mag-aasawa.
Kasi parang 33 na ako, parang wala pa rin ako jowa, ganyan. So, akala ko di ako mag-asawa. Short engagement ring. Hey guys, kumain muna tayo. With the two. Kain tayo. Hi! Kain! Let's go. Gutom na ako. Pwede na? Ito po ay si Marvin yung namili. Anchovies pizza. Ayan ang diles. Ang lalaki. Guys, pasta. Pasta for tonight. Yeah! Favoritism guys. Kay JM hinalo yun. Kasabi parang bahala na kayo dyan. ate. Yun hinalo Bakit hinalo yun? Alfredo. Actually, talagang black ink talaga to. Kaya lang wala daw sa black ink ngayon. Yung parang, Yung black squid dapat yan? black ink dapat. Pero wala. Naging, red. naging red. Naging red. Guys, bumalik lang ako dito sa condo para mag-impake pero hindi muna pa rin ako matutulog dito. Matutulog muna ako sa hotel kasi di ba 2 nights yung binook ko na hotel. Pero bumalik lang ako dito kasi kailangan ko mag-impake ng gamit kasi tomorrow meron tayong travel, no? So, at least hindi muna ako magtutulog dito ng 1 week kasi 1 week yung travel natin, no? So, we will be going to a new place. Actually, excited ako kasi bago yung lugar na pupuntahan natin. Hindi pa ako nakapunta sa lugar na yon. But, ayan, wait lang. Mabilis ang impake lang talaga. Ayan, na-impake ko na yung mga gamit ko. We'll be traveling for 1 week. Ayan, ganyan lang ako mag-impake. Kasi mabilisan lang. May space pa nga ng konti dito, oh, di ba? Ayan guys, nakabalik na tayo dito sa hotel, no? So, dito ulit ako makakatutulog tonight. So, I'm staying here pa sa Hop In Hotel. Ayan. Hop In Hotel, Asiana City. Here in Manila. So, okay to kasi malapit lang din sa airport. May flight ako bukas. So, at least malapit lang ako sa airport. Budget hotel. Parang nabook ko to ng around mga 2,400. Pero bigla ang book ko lang to. Like, same day. Same day ako nag-book. Kasi nga, sabi ko hindi ako kahapon ayokong matulog sa condo. Medyo magulo lang kasi guys. Pero yan, sa budget hotel. Ganyan. Malit lang siya. Nandiyan naman. May sarili ka namang CR. And then, wala lang siyang mga ref and all that. May TV, ayan, may salamin. Tapos maganda dito kasi katapat na siya ng mall. Ayan o. Kaso sarado na yung mall. Ayan, Parkal Mall na to. Tapos ayun, kalsada, maganda yung kalsada. And magandang option din siya kung gusto niyo na malapit sa airport and then malapit sa mall. No? Parkal Mall and then Naiya. So of course, if you're booking your hotels, you can always book that on Klook and get discount using my code Marvin Samako Klook. Pero kapag sa Agoda naman kayo mag-book, you can also use my Agoda Hotel discount code which is Marvin Agoda. 5 times yun magagamit, no guys. So if ever, for example, nagamit niya na, you can just redeem it again and use it 5 times. And you know what? Nung nasa condo ko kanina, di ba bumalik ako sa condo kasi nag-impake ako. Okay naman, like pinunasan ko nga yung smart lock, pinunasan ko baka basa or paranoid na ako. Tapos every time may naririnig akong sound, alam mo parang nag-react masyado yung self ko. Parang feeling ko grabe rin yung trauma na nangyari sa akin doon sa gabi na yun na kasi first time ko yata nakaramdam ng ganong takot na pati yung legs ko nanginginig yung hands ko. Tapos every time, parang sobrang nag-aalala ako na makakarinig ako ng sound kasi every time nakakarinig ako ng sound ng gabi na yun, kinakabahan ako. Hanggang ngayon, na-adapt ko pa rin. Every time may naririnig lang akong kalaskos, ay ang tawag doon, basta may naglalakad sa hallway, na agad ako na aaning, alam mo yun, napaparanoid na ako. Sabi ko, grabe rin yung naidulot na trauma sa akin. So, hindi ko pa talaga siya kaya matulog doon kasi nag-overthink pa yung utak ko. But good thing meron ako mga trabaho outside of the country, no? So, ito may 1 week ako na work in another country. Tapos, after that, may 1 week na naman ako trabaho with another brand. So, magta-travel ako in the next 2 weeks. Which is good para makahinga muna ako, ma-refresh muna ako. Mawala muna sa utak ko yung mga nangyari. And then, hopefully, makuha ko na yung copy ng CCTV. Until now, wala pa sa akin yung copy ng CCTV. But once makuha ko yung copy ng CCTV, mas makapanatag na ako, ma-realize ko na or maniniwala na ako na baka system glitch lang talaga. Meron lang talagang technical issue yung aking smart lock. That's it. I think magpapahinga muna ako ngayon. Bumili na lang ako ng pagkain sa 7-Eleven, guys. Kasi may 7-Eleven din pala sa baba. Itong building lang na to. So, bumili na lang ako. And that's it. Magpapahinga na rin ako kasi maaga yung ating flight bukas going to another destination. Maraming salamat sa pagsama sa akin today.
It was scary, and a little traumatic, to be honest. A little traumatic experience na up until now, hindi pa ako nakaka-move on. Ayun lang naman, I hope lang talaga makuha ko na yung copy ng CCTV para mapanatag na ako. But thank you so much for always joining me. At maraming salamat sa mga kaibigan ko. Sila kay JM Manquisio, kay Ivan De Guzman. Again, thank you so much. I really appreciate nung pinuntahan niyo ako ng maaga sa unit. And of course, some of the friends that I also met yesterday, no, sa nakasama ko sila Hazel King, sila Descenzon, sila Main and Mike Ibernas, si Just Got Fed, si Alvin, si Mami Heidi, nakasama ko rin si Mami Heidi. Sino ba mga nakasama? Wala na ako nakalimutan, no? So, ayan, maraming salamat. It was fun na distract ako kahapon kasi nakasama ko sila. So, it was fun, it was happy. So, ayun lang. Maraming salamat, guys. Umabot na naman yung intro natin. I'll see you again on the next one. Bye-bye!